Hindi pa man tiyak kung magla-landfall ang Super Typhoon Leon sa Pilipinas, abay patuloy na itong nagpaparamdam sa buong Cagayan Province. Kaya naman, marami na hong mga residenteng napilitang lumikas bago pa man tuluyang humagupit at maminsala itong bagyong ito. Pero kahit kanselado ang operasyon sa San Vicente Port, nagpumilit pa ang ilang mga mangingisda na pumalaot kahit pa kakarampot lang na maliliit na isda ang kanilang nahuli. Samantala, kanselado na rin po ang mga aktibidad ng mga turista at nagsimula na rin pong maranasan ang pawala-walang supply ho ng kuryente sa naturang lugar. Kunin natin ang buod ng mga balita tungkol po sa Bagyong Leon. Naroon si Eden Santos live mula sa Santa Ana, Cagayan. Eden. Alex, bago lumisan ay pinaranas pa rin ng Bagyong Leon o Super Typhoon Leon ang kanyang bagsik sa mga residente dito sa Cagayan sa buong maghapon hanggang sa kasalukuyan. Napilitan ng lumikas ang mga residente na nakatira sa tabing dagat, partikular sa Sitio Pasigit sa Barangay San Vicente, Santa Ana, Cagayan. Itinaas kasi ng Pag-asa sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 3 ang Santa Ana sa Cagayan, bunsod ng Super Typhoon Leon. Sasama tayo ngayon sa pagpapa-evacuate ng mga residente dito sa Sitio Pasigit, kung saan ay sila po yung nasa tabi mismo ng dagat, para naman mailagay sila, mailikas sa safe na evacuation center. Likas kayo? Ilan sa mga residente ang nasa lubong namin habang may nag-aayos ng bangka upang hindi tangayin ng malakas na alon. Isang residente naman ang naghihintay na lang na lumikas. Papunta na po ba kayo ng evacuation? Kumusta yung bahay nyo? May baha na po sa loob. Asa po yung mga kasama nyo, mga anak nyo? Nauna na. Sunod na pinuntahan ng mga opisyal ng barangay ang iba pang residente. So, kami lang po sila sa mga ililikas natin, kagawad? Yes, ma'am. Actually, kaninang umaga, nag-ikot kami for preparation nung paglipat. Habang inaayos natin yung evacuation center natin, yung school. So, ngayon po, activated na yung natin, ma'am, yung evacuation center na po natin. So, pwede na po kayong lumipat dun anytime po. Kung kailangan ng sasakyan para magdala sa inyo, may nakabang po tayong sasakyan dyan na pwedeng masakyan po dun. Ay po, lilikas po ba tayo? Lilikas po kami, ma'am, dahil po sa sobrang lakas ng hangin. Sa kabila naman ng kanilang kalagayan, mababati na po ako, ma'am, po sa amin sa Tagamasmate. Hello po, bulito po kami. Dahil binabagyo. Mag-iingat po tayong lahat. Ang mga inilikas na residente ay tumuloy sa San Vicente Elementary School. Sa lakas ng hangin at ulan, may mga yero na halos matuklap na. Pero mas safe daw ang paaralan para sa mga evacuee. Si Nanay Virgie at Tatay Orlito Sulieza napilitang lumikas dahil ang dingding ng kanilang bahay ay sinasalpok ng malakas na alon. Yun, talagang tabing dagat yung bahay namin. Yung mga dingding ho, nasira na. Pinahampas ng alon. Alon o kaya at saka ho hangin. Mga ito lang ho, mga dala namin. Nandun pa ho yung mga gamit namin. Bahala na, sabi nga. Basta't yung buhay lang ho ang makaligtas. Medyo kinakabahan ho kami doon sa bahay namin dahil ang lakas ng alon na. Hangin na buktas pa yung aming dingding. Kaya po, nung pagsabi ng mga kagawad na
nalipat na tayo dahil palakas ho ng palakas. Hindi na ho kami nagdalong isip, sumama na kami kaagad. Si Christine Joy kasama ang 3 maliliit na anak ay lumikas rin. Bali 3 po. Maliliit pa. Opo. Malakas po kasi tabi po kami ng dagat. Tapos yung hampak po ng hangin, na ano po yung bubong namin, natatakbo po. Pagkain at tubig ang pangunahing kailangan ng mga evacuee. Kaya naman ang lokal na tanggapan ng DSWD sa Santa Ana, Cagayan ay tuloy-tuloy ang pagre-repack ng relief goods. Lahat po ng barangay na may evacuees, yun po yung pagdadalhan. Sarado naman ang operasyon ng San Vicente Port. Inabutan namin ang ilang mangingisda na nagpilit pumalaot sa kabila ng malakas na ulan, hangin at alon sa dagat. Pero bigo sila na makahuli, liban sa ilang maliliit na piraso ng isda. Anong oras pa kayo ng isda pumalaot? Gusto pa kanina, ma'am. 8 a.m. So ngayon lang kayo bumalik? Oo. Yan lang yung nakuha niya? Oo. Wala talaga. Eh, ba't nag-try pa kayong pumalaot? Wala ma'am eh. Walang pang ulam. Wala nang ibili, ma'am. Eh, wala bang mga relief goods, ganyan na pinapadala pa sa inyo? Kasi dalawang bagyo nang dumating dito sa ano eh. Wala pa rin. Wala pa. Kaya napilitan kayong pumalaot. Eh, kaso delikado, ang lakas. Ano yung malipat? Kansilado na rin ang mga tourist adventure dahil sa Super Typhoon Leon. Ang Santa Ana ay isang tourist, agri-fishery at industrial center. Isa ito sa mga tourist destination at madalas puntahan ng mga dayuhan at lokal na turista, lalo na ang sikat na Crocodile Island. Alex, sa mga oras na ito ay wala pa rin supply ng kuryente sa buong Santa Ana. Dito sa Cagayan, kabilang na rin yung lalo dahil na rin sa malakas na ulan at hangin dala ng Super Typhoon Leon. Ayon kay Mayor Nelson Rubignon, nasa 200 families o katumbas ng 600 hanggang 700 individuals na ang mga nailikas sa iba't ibang evacuation center dito sa Santa Ana, Cagayan. At ang problema na nga lamang ngayon, Alex, ay madilim sa buong Santa Ana, liban na lamang doon sa mga lugar na merong generator, kagaya ng ating tinutuluyan ngayon na tahanan ni Kuyang Ed Rembawa dito sa Santa Ana dahil meron silang generator, kaya meron tayong supply ng kuryente at maging ng wifi. At Alex, ang ating mga kababayan ay hindi natin mapuntahan ngayon sa evacuation center dahil pinangangambahan din kaya hindi rin sila madalhan ng relief goods yung mga lumilipad na yero at mga sanga ng punong kahoy dahil na rin sa lakas ng hangin. Alex. Okay, Eden, na parte ng hanap buhay ng ilan natin mga kababayan dyan sa Santa Ana, Cagayan ay yung pangingisda. Nakita ko sa mga video, yung kanilang mga sasakyang pandagat, yung ginagamit nila sa pangisda, ay parang doon lang nila tinatago sa kanilang mismong tahanan. Kung kapag nahampasan niya ng malakas na alon, wasak. Meron bang plano, programa ang lokal na pamahalaan dyan sa Santa Ana na kapag nawasak ang kanilang mga gamit sa pangisda, sila'y aayudahan ng ating gobyerno? Alex, kabilang yan sa mga ikinukonsiderang magiging problema kung sakaling masira yung mga bangka ng ating mga mangingisda, lalo na yung mga nandun mismo sa dagat na hindi na nila naiakit pa na maialis doon sa mismong tubig. Binanggit naman ng alkalde nitong Santa Ana, Cagayan, nakaredy sila. But definitely, ang nais nga talaga nila, pinapanawagang mainam, huwag pumalaot yung ating mga mangingisda para naman hindi sila mapahamak. Pero gaya kanina, may mga ilan talaga na nagpumilit lang dahil wala raw silang may ulam.
Alex. Okay, panghuli siguro, Eden, sa kinalalagyan mo ngayon, ano ba yan, malapit ka ba sa dagat o malayo-layo kayo dyan? Alex, ang pinakamalapit na ilog dito ay ilang minuto lamang mula dito. Pero safe naman tayo dito dahil medyo matibay yung bahay ng magandang loob para tayo dito makapag-live. Pero yung mga puno ng niyog dito at saka yung iba pang mga puno, Alex, ay sumasayaw na sa lakas ng hangin at ulan. Yung iba ay nangatumba na rin gaya ng mga puno ng saging na meron pa namang bunga. But definitely, maayos naman tayo kasama yung ating buong team dito, Alex. Bagamat kayo'y nasa signal number 3 dyan ngayon, Eden, ano ba sabi ng mga lokal na eksperto dyan sa magaling sa pagtaya? Kailan ba mas mararamdaman ninyo ang hagupit nitong Bagyong Leon? Alex, ito na yung pinakamalakas na sinasabi nila, yung signal number 3. Sabi nga nila nung nakaraang araw na huwag tayong magpakampante dun sa signal number 2 kahapon dahil yung pakiramdam nito ay talagang mas malakas pa. O nagkatotoo naman yung kanilang sinabi dahil ngayon nga ay itinaas na sa signal number 3 itong Santa Ana, Cagayan, liban doon sa iba pang mga lugar sa Batanes, Alex. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Eden Santos at yung team. Ingat kayo dyan sa Santa Ana, Cagayan. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.